Patuloy ang pagbibigay ng pinalawak na benepisyo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino at ngayong araw ay espesyal na araw para sa ating mga lolo't lola na benepisyaryo ng Expanded Centenarian Act of 2024. Ang regalo sa kanila ng Pangulo, alamin sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Walang senior citizen ang may iwan. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng pamamahagi ng cash gift para sa mga nakatatanda. Ang Pangulo ang mismong nag-abot ng cash grant sa mga benepisyaryo ng Republic Act No. 11982 o ang Expanded Centenarians Act of 2024, kung saan 14 na benepisyaryo ang nabigyan ng cash gift. Kabilang na riyan ang 380 at 385 years old, 5 90 years old na nakatanggap ng tig 10,000 piso. Habang ang 300 taong gulang naman ay nakatanggap ng tig 100,000 pesos. Ayon sa Pangulo, paraan lamang ito ng pamahalaan para kilalanin ang kontribusyon ng mga nakatatanda na siyang naging gabay at mentors ng nakararami kung paano mamuhay. They are our supporters. They are the ones who brought us into and to understand how to deal with the world and how to deal with life. And for that, we will all be eternally grateful. Kaya, ang bawat linya sa inyong balat at bawat puting buhok ay bahagi ng hibla na naghahabi ng ating kasaysayan. Mga kababayan, tayo po ay narito ngayon upang magbigay pugay sa ating mga nakakatanda. Binigyang diin din ng Pangulo ang mga pribilehiyo na maaaring makuha ng mga senior citizen, kabilang na ang mga discount sa pagbabayad ng tubig at kuryente, pati na sa mga gamot at kanilang iba pang pangangailangan. Gayunman, giit niya na marami pang dapat kailangang gawin para sa mga senior citizen, bagay na tutugunan daw ng pamahalaan. Kabilang na ang social pension, residential care facilities ng DSWD at iba pang programa at proyekto ng National Commission of Senior Citizen. Sa bagong Pilipinas, hangad natin na mabuhay ng may ginhawa at dignidad ang ating mga matatanda. They deserve nothing less than our love, our care, our protection, our respect, and our honor. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbangin upang mas mapapabuti ang kalagayan ng ating mga senior citizen. May hiling din ng Chief Executive sa pamilya ng mga senior citizen, maging sa kabataan. Sa mga pamilya ng mga ating mga nakatatanda, ipagdiwang ninyo ang bawat sandali na kapiling sila. Ipakita ninyo ang malasakit dahil darating ang panahon na kayo din ang maghahanap ng respeto at kalinga mula sa anyong anak o apo. Para sa ating mga kabataan, kayo ang mag-aaruga sa magpapatuloy na kaalamang itinuturo ng mga nauna sa atin. Gamitin ninyo ito upang makapagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Ikinalugod naman ng ilang senior citizen ang pagkilalang ito mula sa pamahalaan. Yan ay maaaring pambili ko na ng mga gamot ko, mga pagkain na konti, hati-hatiin ko lamang para sa akin at sa aking mga apo na maliliit pa. Most welcome, because it's the first time I will experience this. And for my age, it's a great help. Any plans po ma'am kung saan niyo po gagamitin yung nararamdaman? Well, so many things to spend for. You know now, everything is going up. Sa huli, hinikayat ng Pangulo ang mga senior citizen na huwag isipin na wala na silang halaga sa lipunan. Ngayong araw, 1,079 beneficiaries ang nabigyan ng naturang cash gift sa buong bansa na nagkakahalaga ng 12,050,000 pesos. Pero target ng programa ngayong taon na maabot ang nasa mahigit 275,000 na benepisyaryo kung saan tinatayang nasa 2.9 billion pesos ang maipapamahagi. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.